So natin ang ating mga Biblia sa John chapter 15. John 15. Okay, John chapter 15. Muli, Happy Lord's Day sa bawat isa. At isang magulang hapon sa ating lahat. No? Ang paglilingkod natin sa Panginoon ay umulan at ulan. Umulan. No? Umulan o umaraw. Diba? Rain or shine. Amen? 15. John 15. Ang pag-aaralan natin, kanina, naalala niyo yung lesson natin kanina. Kanina umaga yung sa Sunday School about stewardship, di ba? Yung preaching kanina umaga, naalala niyo? Tungkol sa fear, takot. No? So, tayo dapat hindi matakot, no? Ngayon, ang pag-aaralan natin ay yung word na abide. Alam mo, ano sa Tagalog ng abide? Manatili. Okay? Abide. Manatili. Okay? John chapter 15 verse 7. 7, 8, and 9. Hanggang 10. Okay? 7, 8, 9, 10. Ganito lang gawin natin. Ano? Nakita nyo na? Nakita nyo na? Salit-salitan tayo. Ako sa 7, kayo sa 8, ako sa 9. Pagdating sa 10, sabay-sabay tayo. Okay ba yan? O sige, ako sa verse 7 na. John 15, 7. Nakita nyo na? Sabi dyan, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Great is my Father, glorified that you hear my voice, so shall ye be my disciples. Ayan. So pag may ano kayo, aware kayo sa kuwit na, pag may kuwit, hindi lang. No? At pag nagbasa, huwag kayo matalanta. No? Ano lang, simple lang. Parang sa school lang nagbabasa. Verse 10, 9. As the Father hath loved me, yan, wait, so have I loved you. Continue ye in my love. Verse 10, sabay tayo, go. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments, and abide in His love. Okay, tayo mag-pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, muli kami nagkatipon-tipon sa hapong ito para muling sumamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. At Lord, talangin po namin ang Diyos na Espiritu po ang mag-guide sa amin, magpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita, Panginoon. Patawad po sa lahat ng aming pagkakasala at pagkukulang sa inyo pong harapan at ang lahat po na ito ay aming pong hinagdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sige, magpuna ang tao isa. So, sinabi ko kanina, ang topic natin sa hapong ito ay about sa abide. No? Abide. Ibig sabihin, sa Tagalog, manatili. Okay? Alam nyo, minsan minsan sa umpisa, mabilis lang, madali lang sa umpisa, no? Pero alam nyo ang mahirap, yung manatili. Tama ba? Halimbawa sa pag-aaral. Pag sa umpisa, excited di ba? Di ba, first day of school, excited ka niyan, di ba? May mga bago kang classmates, tapos bago yung may bago kang damit, may bago kang sapatos, may bago kang notebook, may bago kang bag, may bago kang, bagong mukha, no? Lahat, bago. Alam niyo, masaya, di ba? Makinig naman eh. Alam niyo, masaya. Di ba, pag bago lahat, di ba? Tapos papasok ka, excited ka niyan. Diba? Kasi first day of school, may mga bago kang makakasama. Tapos may mga bagong teachers. Diba? Tapos, habang nagpapatuloy kayo, first grading, okay pa eh. Ayan na, hanggang na second grading na. Hanggang sa napapansin mo, parang nakakatamad, no? Parang tinatamad ka na. Diba? Hanggang sa third grading, parang nakakatamad. Diba? Ang mahirap minsan, yung magpatuloy. Tama ba? Yung manatili. Amen? Alam nyo, dito sa church, una pa lang, sasabihan ko na kayo, na sa umpisa, siguro, excited kayo. Amen? Pero sasabihin ko sa inyo, darating yung araw na parang magsasawa kayo. Na parang paulit-ulit na lang yung ginagawa natin, yung kanta natin, lagi kayong nakikinig, tapos pupunta sa church, maisip nyo minsan na parang paulit-ulit na lang yung ginagawa namin. Pero una sa lahat,
ito yung paulit-ulit na tama. Amen? Mas maganda na paulit-ulit tayo. At least nasa tama. Amen? Kaysa naman na paulit-ulit. Paulit-ulit kang nagnakaw. Tama ba? Paulit-ulit kang loko. Paulit-ulit kang ng chismis or ng away. Nakipagsuntukan. Yun ang masamang paulit-ulit. Tama? Pero yung paulit-ulit na maglilingkod sa Diyos, yan ang tama. Amen? Talagang manatili sa paglilingkod sa Diyos. Kaya, darating yung time na parang mapapagod kayo at parang ayaw nyo magsimba. Pero ito lang sasabihin ko sa inyo, manatili kayo. Amen? Kasi tandaan nyo, ang pagpapala ng Diyos ay nandun sa taong nananatili sa paglilingkod. Pero pastor, paano yung mga huminto? Paano yung mga hindi na nagsisimba? Hayaan nyo sila. Kasi ang pagpapala nandun sa inyong mga nananatili. Pag hindi sila nananatili, wala ang blessing. Sayang, di ba? Kaya, kayo balang araw, pag manatili lang kayo, maglingkod kayo sa Diyos, balang araw pagpapalahin kayo ng Diyos. Iaangat kayo sa buhay, maniwala kayo. Kasi marami na akong taong nakitang ganyan, na inangat ang buhay, pinagpala ng Diyos, simula bata, hanggang sa lumaki sa church, dito, parang sa inyo, hanggang sa nagpatuloy, ginamit ng Diyos, hanggang sa, ayun, ang ganda ng buhay. Pinagpala ng Diyos. Bakit? Kasi nanatili. Kahit na may mga problema, nananatili siya. Tama? Yun ang maganda. Na kahit na subukin tayo ng mga problema, mananatili pa rin tayo. Amen? Kaya yun ang tandaan nyo, yung word na abide. Kaya tingnan nyo, sabi sa verse 7, tingnan nyo. Sabi dyan, if ye abide in me, and my words abide in you. Alam nyo ba, hinalintulad tayo sa isang puno. Tingnan nyo sa verse, sa verse 5. Tingnan nyo sa verse 5. John 15:5. Sabi dyan, I am the vine. Alam nyo pag sinabing vine, yung katawan ng puno. Amen? Yung katawan ng puno. Ngayon, sabi dyan, tingnan nyo, ye are the branches. Pag sinabing branches, ano yun? Sanga. Amen? Tayo yung, ang Panginoon ang katawan. Tapos tayo yung sanga, yung mga nakaganon, no? Sanga yan. Tapos tignan nyo sa verse 5 pa rin. Sabi dyan, ang Panginoon ang katawan ng puno, siya ang vine, tayo yung mga sanga. Sabi dyan, he that abideth in me, siya na nananatili sa akin. Tignan nyo. And I in him, at ako sa kanya. Ano sabi? The same bringeth forth much fruit. Alam nyo ba, kapag ang isang sanga nananatili sa katawan ng puno, halimbawa yung mga sanga na yan, nakikita nyo sa mga puno. Diba? Pag sila nandyan sa puno, diba sila yung mga magbubunga? Amen ba? Pero kapag yung sanga na yan, pinutol, tapos nalaglag, mag-expect ka pa ba na yung sanga na yan, ay magbubunga ng mangga yan? Mag-expect ka pa ba? Hindi na. Bakit? Pinutol na. Nawala na dun sa katawan. Tama? Kaya tayo, sabi ng Biblia, simula nung tayo ay naligtas na. Ligtas na ba tayo? Tumanggap na tayo sa Panginoon. Anak na tayo ng Diyos. So sabi ng Biblia, tayo ay nalitulad sa isang sanga. At yung sanga na yun, tayo ay nakadikit sa puno. Sino yung puno na yun? Yung Panginoong Kristo. Sabi niya, magbubunga tayo. Amen? Kaya nga, ano yung unang bunga natin? Ano yung unang bunga ng kaligtasan natin? Yung bunga ng kaligtasan, Number 1 is good works, mabubuting gawa. Kaya nga sabi sa Galatians, di ba? But the fruit of the Spirit is, ano yung una? Love, joy, peace. Yung mga bunga natin, una, yung mabubuting gawa. Amen? Kaya dapat, kung totoo kang ligtas, ipakita mo sa gawa mo. Amen? Pero syempre, hindi naman all the time is nakakagawa tayo ng mabuti. Tama? Dumating yung time na nagkakamali tayo. Pero syempre, huwag mong sadyain na nagkakamali ka. Iba yung nagkasala ka kasi hindi mo sinadya. Kaysa sa nagkasala ka kasi sinasadya mo. Tama? Yun ang malaki ang diferensya, no? Pero tayong mga Kristiyano,
kailangan tayong manatili dun sa mabubuting gawa. Hindi para maligtas ha, kasi hindi naman nakakaligtas yung kabaitan, tama? Yung kabaitan na gagawin natin, yun lamang yung bunga ng ating kaligtasan. Paano ba tayo naligtas? Nung nanampalataya tayo, tama? Nung tinanggap natin, tama? Sino tinanggap natin? Ang Panginoong Kristo, tama? So sabi ng Biblia, tignan nyo, the same bringeth forth much fruit. So dapat, unang bunga na makikita sa atin, yung mabubuting gawa. Amen? Kung dati, lagi kang nakikipag-away, ngayon hindi na. No? Pag nakita mo yung mga kaibigan mo, ang paiiralin mo na, hindi inis eh. Kailangan mahalin mo sila. Amen? Tapos, gumawa ka ng mabuti. Gumawa ka ng mabuti sa mga kapatid mo. No? Kung dati, siguro kinaiinisan mo yung mga kapatid mo. No? Ngayon, hindi dapat. Dapat mahalin mo sila. Taniman mo sila ng mabuti. Pati yung mga magulang natin. Kasi ligtas na tayo. Kristiyano na tayo. Amen? Kristiyano na tayo eh. Kaya sabi ng Biblia, the same bringeth forth much fruit. Ito, tignan nyo sa verse, yung last na sinabi sa verse 5. For, kita nyo? For without me, ye can do nothing. Ano sa Tagalog niya? Kung wala ako, wala kayong magagawa. Amen? Totoo yan. Kung wala ang Panginoon sa buhay natin, wala naman talaga tayong magagawa eh. Sino sa inyo magsasabi na, ako pastor, kahit wala ang Panginoon sa buhay ko, may magagawa ako. Meron ba? Isang pitik lang sa atin ng Panginoon eh. Tama? Kaya kang pilayan ng Diyos. Kaya kang kunin ng Panginoon. Isang iglap lang. Kaya ang Diyos natin, sa Kanya lahat talaga eh. Amen? Kung wala siya, wala tayong magagawa. Kaya dapat, yun sinabi ko, manatili tayo sa Kanya. Kasi pag humiwalay ka sa Kanya, katulad ka ng isang sanga na pinutol, tapos nung nalaglag, ano nangyari? Nabulok. Pagkabulok, ano gagawin? Ilalagay lang, gagawin pang gatong. Diba? Nabulok na, hindi na nagbunga. Kaya ganun yan. Kaya dito sa church, napakahalaga na manatili kayo sa paglilingkod. Para ano? Para magbunga kayo. At yung unang bunga, yung mabubuting gawa. Kaya nga, bawat salita ng Diyos na napapakinggan nyo dito sa church, dapat isinasabuhay natin ito. Amen? Pag narinig nyo na sa church, pag narinig nyo dito na mahalagang manalangin, kailangan pag uwi ng bahay, matutunan nyo mag-pray. Pag sa bahay, mag-pray tayo. Tuwing umaga, mag-pray kayo. Pag gising sa umaga, bago matulog, every time nakakain kayo, mag-pray. Mahalaga yan. At yung pagbabasa ng Biblia, diba? Yan yung sinabi ng Panginoon na dapat manatili tayo. Okay? So una, saan ba dapat tayo manatili? Let us abide in, number 1, in sanctuary. Pag sinabing sanctuary, church, manatili kayo dito sa church, ha? Amen? Huwag na natin gayahin yung mga lumayo na. Ako naniniwala na yung ibang lumayo, balang araw babalik din sila. Amen? Pero huwag nyo nang subukang lumayo. Kasi sabi ng Panginoon, kung wala ako, wala kayong magagawa. Amen? Kaya yung ibang lumalayo sa Panginoon, siguro, pwede naman silang yumaman kasi sarili nilang sikap. Pero balang araw, ano gagawin? Hindi sila magkakaroon ng magandang tagumpay. Bakit? Lumayo sila sa Diyos eh. Tandaan nyo, kahit na magsikap ka, makapagtapos ka man ng pag-aaral, kung wala ka sa Panginoon, hindi pa rin magiging magandang buhay mo. Amen? Aanhin mo yung maraming pera, maraming sasakyan, maraming bahay. Hindi naman naglilingkod sa Diyos. Diba? Hindi naman nananatili sa Panginoon. Tayo, wala man tayong ganun karaming pera, karaming sasakyan, wala man tayong ganun kalalaking bahay. Alam niyo yung pinakamasarap sa atin? Naglilingkod tayo sa Diyos. Amen? Nagpapatuloy tayo sa Diyos. Kaya yan ang the best na pwede niyong magawa sa buhay niyo. Maglingkod tayo sa Panginoon. Amen? Amen ba? Amen. Manatili tayo sa Diyos. Manatili tayo sa Panginoon. Sabi ng Biblia, for without me, ye can do nothing. Kaya, saan tayo unang manatili? Saan? Sanctuary. Ibig sabihin, sa church. Amen?
Dito sa church, manatili kayo ha. Huwag yung parang lulubog lilitaw. Ngayong Sunday, present. Next Sunday, absent. Next Sunday, present. Next Sunday, absent. Para kang sipon, no? Yung sipon na lumalabas. Tapos mamaya, huwag tayong ganon. Huwag tayong parang sipon. Na minsan present sa church. Tapos sunod, absent. Hindi mo parang sipon, no? Na minsan lalabas, lulubog, lilitaw. Diba? Alam niyo yung parang susok din, no? Yung susok, minsan lumalabas yan. No? Konting hawak mo lang, papasok agad. No? Huwag tayong ganun. Dapat, sa atin, ipagpatuloy natin yung paglilingkod natin. Amen? Amen. Kumbaga sa school, absent, present, absent. Huwag ganun. Lalo na sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Amen. Kaya pag ikaw lulubog lilitaw sa church, ano tawag sa kanya? O sipon siya, ha? O. Kaya, pag makita niyo yung kaibigan niyo, hindi ka na nagsisimpa, para kang sipon, ha? No? Pag linggo, nung nakaraan, nandito ka. Tapos pag next Sunday, wala ka. Sipon ka yata, no? Tapos sa anniversary lang makikita, no? Sa anniversary lang makikita. Pag meron kayong nakita na sa anniversary lang yung pakita, sabihin nyo sipon. Bago, sipon! Kumusta ka na? Bakit Bakit ngayong anniversary ka lang pupunta? Di ba? Lalo na sa atin, mga Kristiyano. Parang nakakatawa pero totoo, no? No? Totoo, no? Na ganun tayo minsan, lulubog, lilitaw. Lulubog, baliktad. Lulubog, lilitaw. Lulubog, lilitaw. Sana hindi ganun. Nawa na ganito sana, na ngayong Sunday, ngayong Sunday, present kayo. Mas maganda, next Sunday ulit, present kayo. Amen? Hindi lang present every Sunday. May Wednesday pa tayo. May Friday pa tayo, nagpipray tayo. Amen ba? Kasi ang sabi ng Biblia, abide, manatili. Nakakita ba kayo ng nananatili pero pala absent? Hindi mo masasabing nananatili yan, pala absent nga eh. Ibig sabihin, laging present yan. Amen? Kaya manatili kayo una dito sa church. Alam niyo ako, simula bata ako, maliit pa lang ako, dinadala na kami ng mama namin sa church. Kaya ako, laking church ako eh. No? Talagang nakita ko yung mga pinagdadaanan at masasabi ko na wala akong pinagsisisihan. Simula nung bata pa lang ako nasa church ako, nung lumaki ako. Kasi inisip ko, paano kung wala ako sa church, bata pa lang ako? Tignan nyo karamihang kabataan ngayon na hindi naglilingkod sa Diyos. Wala sa church. Anong nangyayari sa kanila? Nalululong sa masamang bisyo, nalululong sa barkada, sa mga maling gawain. Diba kasi, hindi sila natataniman ng salita ng Diyos eh. Amen? Hindi sila pero kayong mga kabataan na talagang dito sa church, kayo magpatuloy kayo kasi habang lumalaki kayo, nakikita nyo na iba kayo sa ibang kabataan. Amen? Tignan nyo, wala kayong bisyo. Tama? Ibig sabihin, pag lumaki kayo, hindi masisira yung katawan nyo. Pero yung ibang kaedad nyo, na hindi nagsisimpa, hindi nalilingkod sa Diyos, puro bisyo, puro barkada, puro addict sa cellphone. Tignan nyo balang araw, masisira yung buhay nila eh. Tama ba? Pero kayo, isabuhay nyo lang kung anong natutunan nyo. Tama? Siyempre, hindi naman porket nananatili ka sa church, wala ka nang ginagawa. Dapat, habang nananatili ka sa church, kung ano yung natututunan mo, isinasabuhay nyo. Amen? Kayo ba may natutunan dito sa church? Alam ko, naniniwala ako na pag ang salita ng Diyos itinuro sa atin, may matututunan talaga tayo. Amen? Ngayon, kung ano yung natutunan natin sa church, gawin natin. Gawin natin pag-uwi ng bahay, para makita nila na may iba tayo. Tama? Nakita nilang nagbabasa ka ng Biblia, nakikita ka nilang nagpipray. Diba? Maganda. Diba? Yung pinost natin, diba? Sa Facebook, yung lumabas tayo, nagturo tayo. Sino nakakita nun? Nakita nyo rin yun, Facebook. Diba maganda tignan? Kaysa naman ipopost natin, nagiinuman tayo. Nagyoyosi tayo. Nandun tayo, nagkumpulan, naka-ML.
Hindi maganda, no? Pero kung ipopost natin tapos nagtuturo ng salita ng Diyos, di ba yung mga nakakakita matutuwa? Pati nga yung may-ari ng bahay nag-comment, di ba? Nag-amen siya. Ibig sabihin, maganda talaga yung nagagawa ng salita ng Diyos. Di ba? May makikita pa ba kayong ibang kabataan na gano'n? Na gano'n? Wala nang ibang nagpo-post na kabataan na nagtuturo, di ba? Dito lang sa church. Di ba? Kaya nakakalungkot sa ibang kabataan na pilit lumayo sa kalooban ng Diyos. Pero tayo, manatili tayo ha. Amen? Saan tayo unang manatili? Sa church. Dito sa sanctuary. Sa gawain ng Diyos. Kasi balang araw, pagpapalain kayo ng Diyos. Basta manatili kayo. At alam nyo, sa ating pananatili, para yan puno di ba? Nalintunan tayo sa puno. Okay? Sa puno, ang puno ba, laging ang pinagdadaanan yan, puro masaya? Di ba hindi? Di ba darating yung time na dadaan yung bagyo? Di ba? Pag dumaan yung bagyo, dun mo malalaman kung yung puno na yun matatag. Tama? Kasi pag dumaan yung bagyo, malakas na hangin, talagang ano yan, di ba nung nagkaroon ng bagyo, may mga natumbang puno, dun mo malalaman na hindi sila nakaugat ng malalim. Pero yung mga puno, lalo na yung matatagal na puno, yung mga akasya dito, di ba? Yung mga matatagal ng puno, pag dumaan yung bagyo, parang sisiw na lang Tama? Walang problema sa kanila kasi nakaugat sila. Kaya alam nyo, tayo mga Kristiyano, dapat mag-ugat tayo. Ibig sabihin, lumalim yung pananampalataya natin sa Diyos. Para pag dumating yung pagsubok, magpapatuloy ka sa Kanya. Amen? Kasi alam nyo, may mga nangyayari sa mga Kristiyano na pag dumating yung pagsubok, hindi na nag-church. Sasabihin nila sa pastor, Pastor, hindi muna ako makasimba. Bakit? May problema pa kami. May mga gano'n. Hayaan ko munang matapos yung problema, Pastor, bago ako magsisimba. Mali yung gano'n. Dapat ganito. Pag may problema kayo, kahit anong problema sa pera, problema sa babayarin, problema sa pamilya nyo, basta kung anong problema meron kayo, ang gawin nyo ganito. Magsimba kayo. Tapos pag nagsimba kayo, syempre, makakapakinig kayo ng salita ng Diyos, tama? At kapag nakapakinig kayo, lalakas kayo, tama? Kasi ang problema, nakakapanghina yan Diba, nasubukan yung nagkaroon ng problema, tapos parang nanghina kayo, no? Parang wala kayong gana. Ngayon, huwag niyong gayahin yung ibang Kristiyano na, Pastor, hindi muna ako magsisimba kasi may problema pa kami. Aayusin muna namin ang problema. Mali yung ganun. Dapat, kung may problema kayo, pumunta pa rin kayo sa church. Kasi sa church, pagagaanin ng Diyos yung damdamin niyo. Amen? Palalakasin kayo ng Diyos. Tapos, mananatili kayo sa gawain ng Diyos. Diba? Patatatagin pa kayo ng Diyos. Kasi, yung problema na meron kayo, ibigay nyo sa Diyos yan. Diba? Yan ang maganda. Pag may problema kayo, huwag nyo isipin na hindi muna ako magsisimba kasi may problema kami. Dapat ang isip nyo ganito, magsisimba ako para pagdating sa church, ibibigay ko sa Diyos yung problema ko. Amen? Ibig sabihin, ipag-pray mo, Lord, tulungan niyo po ako sa problema. Tama? Yan ang maganda doon. Napupunta kayo sa church para mag-pray. Di ba yung ibang Katoliko, di ba? Yun ang ginagawa, no? Na pumupunta sila sa simbahan. Kahit walang simba anong ginagawa nila? Minsan dumadaan, tapos pumapasok sa simbahan, anong ginagawa? Di ba nagpe-pray, di ba? Lumulo. Sana ganoon din dito, no? Na pupunta ka lang, o bakit ka nandito? Magpe-pray ako, Pastor. Di ba nakakatuwa yung ganun? Kasi simbahan ito Amen? Church ito. Kaya dapat matutunan natin na talagang lumapit tayo sa Diyos. Kaya magpakatatag tayo. Amen? Dumating man yung pagsubok sa atin, maging matatag pa rin tayo. Amen? Maging matatag. Magpatuloy tayo pagsisimba. Palang araw, maalala nyo itong mensahe na ito. Na habang nagpapatuloy kayo, biglang dumating yung pagsubok. Tapos, nag-church kayo. Mas maalala nyo, ito na yung sabi ni Pastor, na pag may pagsubok, kailangan magpatuloy ako sa paglilingkod. Amen?
Maaalala niyo yan. Kasi ito yung magpapalakas sa inyo eh. Kasi sabi ng Biblia, if ye abide in me, and my words abide in you. Manatili tayo sa Panginoon. Manatili tayo. Saan tayo unang manatili? Saan? Sa church or sa sanctuary. Pangalawa, let us abide in, not only in sanctuary, but also in scriptures. Alam niyo pag sinabing scriptures, yung Bible. Diba isa yan sa katawagan ng Bible? Ano yung una? Bible, Old and New Testament, Holy Scriptures, diba? Kaya let us abide. Ano yung una? Tandaan nyo ito Let us abide in, ano yung una? Sanctuary. Pangalawa, let us abide in Scriptures. Sa salita ng Diyos. Tingnan nyo sa verse 7. Verse 7. Tingnan nyo Bible nyo. Verse 7. Sabi dyan, if ye abide in me, and my words abide in you. Sabi ng Panginoon, kung kayo nananatili sa akin, at ang aking salita ay mananatili sa inyo. Ngayon ang tanong, Pastor, paano mananatili sa akin yung salita ng Diyos? Kapag kayo isinasabuhay niyo yung natutunan niyo sa Biblia, yun nananatili sa inyo ang salita ng Diyos. Amen? Halimbawa, pag nagpe-pray kayo, pag nagbabasa kayo ng Biblia, pag nananalangin kayo, pag nagsisimba kayo, sa inyo natutunan yan, di ba sa Bible? Amen? Pag ginawa nyo yan, ibig sabihin, nananatili kayo sa salita ng Diyos. Tama? Yes, sabi niya, tingnan nyo, if ye abide in me and my words abide in you. Tingnan nyo, ito maganda. Sige, tingnan nyo. Ye shall ask what you will. Hihingiin nyo kung ano yung nais nyo. Ano mangyari? And it shall be done unto you. Wow, ang galing, no? Pag nanatili kayo sa Panginoon, makinig pag nanatili kayo sa Panginoon, at yung salita ng Diyos manatili sa inyo, ano sabi ng Panginoon? Kung anong hihingiin nyo, ano mangyari? Ibibigay sa inyo. It shall be done unto you. Mananatili ka. Kung mananatili ka, ano sabi? Kung ano yung hihingiin mo, ibibigay ng Diyos. Di ba ang ganda? Amen? Pero kung hindi ka na manatili sa paglilingkod sa Diyos, may marating ka man sa buhay, pero hindi yan bigay ng Diyos eh. Sino may bigay niyan? Ang diablo. Pero kayo, magpatuloy lang kayo, tapos manatili lamang kayo. At sabi ng Biblia, kung ano man yung hihingiin nyo, it shall be done unto yung mangyayari sa inyo. Halimbawa, gusto nyo, ano yung pangarap nyo sa buhay? Gusto nyo maging, ano ba mga pangarap nyo? Gusto nyo maging teacher. Halimbawa, gusto nyo maging teacher. Ano gagawin mo? Siyempre, mag-aral na mabuti. At maglingkod sa Diyos. Manatili. Gawin kung anong ipinatutos ng Diyos. At sabi ng Biblia, kung anong hihingiin mo, gusto mong maging teacher, balang araw gagawin kang teacher ng Diyos. Amen? Ano mang pangarap mo sa buhay, huwag kang mag-isip na, hindi naman ako magiging teacher, wala naman kaming pera. Huwag mong isipin ang pera. Ang pera, hawak yan ng Diyos. Anytime kayang ibigay sa atin yan ng Diyos. Basta tayo, maglingkod tayo sa Kanya. Manatili tayo sa Kanya. Amen ba? Amen. Manatili tayo sa Kanya. Kasi, pag nanatili tayo sa Kanya, sa church, at sa Kanyang salita, ang sabi ng Biblia, kung ano yung hihingiin mo, ibibigay sa ng Diyos. Ano bang pangarap mo sa buhay? Lahat tayo may kanya-kanyang pangarap, tama? Tama ba? Amen? Amen. May kanya-kanya tayong pangarap. Kaya, hingin mo sa Diyos yan. Pero syempre, manatili ka sa Kanya. At habang nananatili ka, hindi mo alam, habang lumalaki ka, gumaganda yung buhay mo. Bakit? Kasi isinasabuhay mo kung ano yung natutunan mo sa salita ng Diyos. Amen? Kung isinasabuhay mo. Sabi dyan, if ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Let us abide. Ano yung una? In sanctuary. Pangalawa, in scriptures. Then pangatlo, let us abide in supplication. Supplication, ibig sabihin, prayer, panalangin. Diba? Manalangin tayo lagi. Manatili kayo sa pananalangin. Amen? Huwag kayong manalangin pag nasa church lang. Pag nasa bahay kayo,
dapat nagpe-pray din kayo. Amen? Bago kumain, sino sa inyo nagpe-pray bago kumain? Bago matulog, pagkagising, marami tayong dapat ipag-pray sa Diyos. Kaya kayo, dapat matutunan yung mag-pray lagi. Amen? Kasi ang prayer, ito ay natin, pagtawag natin sa Diyos, ito ay protection natin. Amen ba? Protection natin sa Diyos kasi magpipray tayo Hihingi tayo ng protection sa Diyos. Lord, ingatan niyo po kami. Kaya huwag niyong mamaliitin ang panalangin. Lagi kayong manalangin. Bago matulog, pagkagising sa umaga, bago kumain, manalangin kayo. Kasi pakikipag-usap natin yan sa Diyos. Kaya manatiling kayo Kailan ba yung oras ng prayer natin? Tuwing Friday, di ba? Prayer meeting. Punta kayo. Kasi nagpipray tayo dito Amen? Nagpipray tayo Pero syempre, sabi ko sa inyo, huwag kayong magpipray ang prayer hindi lang sa church. Dapat kahit nasa bahay kayo, kahit nasa lugar kayo, ugaliin yung manalangin. Amen? Kaya yun yung word na abide, manatili. Kaya kayo, manatili kayo Amen? Amen. Amen ba? Amen. Antok na. No? Manatili tayo. Huwag sa tulog, no? Kasi pag nanatili ka sa tulog, patay na yun, di ba? Kasi ang patay, hindi na nagigising yan Nananatili na lang sa nakahiga yan Tayo buhay tayo. Kaya maglingkod tayo sa Diyos. Ang mga edad nyo, mga bata pa kayo, maglingkod kayo sa Diyos. Amen? Amen. Ibigay niyo yung buhay niyo sa Diyos. Tigit sa lahat, manatili kayo sa Panginoon. Amen? Manatili tayo sa Diyos. Kaya, darating yung panahon na susubukin tayo ng Diyos. Doon makikita kung matatag ka na ba. Kaya tayo nalagtulad tayo sa isang puno. Anong klaseng puno ka? Ikaw ba yung puno na nakaugat sa lupa ng malalim? Kung pananampalataya mo nakaugat? Pag dumating yung malakas na bagyo, hindi ka matitinag, nagpapatuloy ka sa gawain ng Diyos. Or ikaw ba yung puno na nakatayo, tapos konting lang ng hangin, tumbagan? Ikaw ba yung ganung puno? Saan puno ka doon? Malalaman mo yan kapag dumating na yung pagsubok. Tama? Kasi pag binagyo ka na ng pagsubok at nawala ka sa church, hindi kuminto ka sa paglilingkod, doon mo maaalala na, ay, hindi pala ako matibay ng puno. Pero pag dumating yung pagsubok, tapos nanatili ka sa church, naglingkod ka sa Panginoon, nagpatuloy ka, doon mo masasabi na, matatag na pala akong puno. Nakaugat na pala talaga yung pananampalataya ko. Kaya yung pananampalataya nyo, talagang pag-ugatin nyo sa Diyos. Amen? Amen. Manatili tayo sa Panginoon. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch. Kaya kapag tayo hindi manatili sa Panginoon, para tayong isang sanga na pinutol, di ba? Tapos, ano nangyari? Ang isang sangang naputol, hindi nagbubunga yan. Tama? Kaya kayo, huwag na kayong lumayo sa Panginoon talaga. Itong buhay nyo, natagpuan nyo na yung tama Alam nyo, mapalad na kayo Kasi natagpuan nyo na bata pa lang kayo, natagpuan nyo na yung katotohanan. Amen? Yung ibang may edad na natagpuan ng katotohanan, sinasabi nila, bakit ngayon ko lang natagpuan? Kaya alam nyo, maraming naiingit sa inyo, mga kabataan. Kasi bata pa lang kayo, nasa church na kayo. Amen? Kaya ito, sulitin nyo to. Ang buhay natin, lagi kong sinasabi sa inyo, ang buhay natin maiksi lang. Mga kapatid, maiksi lang ang buhay natin. Kaya yung buhay na yan, habang bata ka pa, paglingkod mo sa Diyos. Gawin mo kung ano ang tama, manatili ka sa Kanya. Amen? Sa tayo unang mananatili? Sanctuary. Ibig sabihin sa church. Amen? So gusto ko kayo na pag may simba ulit, gusto ko makita ko ulit kayo. Amen? At tapos, habang nakikita ko kayo, may mga naidadagdag. Tama? Kaya yung mga hindi na natin nakikita sa church, tapos nakasalubong nyo, nakita nyo, kumustahin nyo, o kumusta ka na?
Ba't di ka na naglilingkod sa Diyos? Patuloy ka. Encourage nyo sila. Tama? Patuloy ka. Ang maganda talaga na tayo sama-sama, tapos may naidadagdag. Di ba? Ang nakakalungkot, yung, may nababawas. Di ba? Pero ganun talaga ang gawain ng Diyos. Lahat ng yan, hawak yan ng Diyos eh. Tama? Lahat yan, kalooban ng Diyos. May dagdag man, may mabawas. Alam ng Diyos yan. Tama? Pero sa atin, manatili kayo. Amen? Kaya pag-pray nyo yan sa Panginoon ngayon, Lord, tulungan niyo po ako na manatili ako sa inyo. Pag dumating yung pagsubok, tulungan niyo po ako na manatili ako sa inyo. Manatili ako sa church. Then pangalawa, manatili sa scriptures, sa salita ng Diyos. Amen? Kaya maganda nga, may mga memory verses kayo eh. May mga memory verse ba kayo? Yung mga binabasa natin dito, kapisaduhin nyo yan. Halimbawa, itong John chapter 15. Halimbawa, kapisaduhin nyo verse 7. Sige, basahin natin verse 7. Let it go. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Kapisaduhin nyo yan, para may memory verse kayo. Tignan nyo, ang ganda ng verse na ito. Ano sabi? Tignan nyo sa sarili nyo. Kausapin nyo yung sarili nyo na kapag pala ako na natili sa Panginoon, tapos kung ano yung hihingin ko sa Kanya, tutuparin niya, ibibigay niya. Di ba? Yun yung sabi ng verse eh. Amen? Kaya kung gusto nyo, kung may pangarap kayo sa buhay, may mga gusto kayong makamit sa buhay, ano sabi ng Panginoon? Manatili tayo sa Kanya. Kapag nanatili tayo sa Kanya, kung ano yung hinihiling mo sa buhay mo, ibibigay niya. Amen? Lalo na kayo makapagtapos ng pag-aaral. Makamit nyo kung ano yung nais nyo sa buhay. Kayang-kayang ibigay ng Diyos. Basta tayo, manatili tayo sa Kanya. Amen? Manatili. Kaya yan ang ilagay nyo sa puso. Isipan nyo ha, kailangan manatili ako. Pag uwi ng bahay, kapisaduhin yung verse na to. Lord, tulungan niyo po ako na manatili ako. Alam nyo, sabihin ko sa inyo, marami na akong nakita pinagpala ng Diyos. Kasi, nanatili sa paglilingkod. Bata pa lang sila, tulad nyo. Nanatili sila, basta lumaki sila, tuloy-tuloy sa church, nakita nila kung paano lumaki ang church. Ako, lumaki ako sa church sa Bulacan, sa Baptist Church noon. Nakita ko yung mga pagsubok na pinagdaanan ng simbahan. Nakita ko kung paano yung simbahan lumaki. Parang ganito lang din sa atin dati, maliit lang. Pero nakikita ko habang lumalaki ako, nakikita ko yung paglago din ng simbahan. Kunti lang sila sa umpisa, hanggang sa dumadami, hanggang ngayon, marami na. Siksika na nga sa simbahan eh. Nagpipray na nga sila ng mas malaking lupa doon para mas mapagtayuan ng mas malaking building. Diba? Saan nag-umpisa yun? Patuloy yung mga kabataan. Kaya kayo, pagpatuloy lang kayo, ganito tayo sa umpisa. Pero balang araw, pag nagpatuloy kayo, makikita niyo yung church na ito lalago. Amen? Balang araw, may mga professional na sa inyo. May engineer na, may teacher na, ano pa, may sundalo na, may flight attendant na, may seaman na. Di ba nakakatuwa? Tapos tignan nyo, tulong-tulong tayo. No? O pastor, bilhin na tayo ng lupa. Di ba nakakatuwa? Kasi may mga trabaho na eh. Pastor, bilhin na tayo ng lupa. Halimbawa, bilhin natin ito. No? Kausapin natin, mabili natin ito. Tapos, siyempre, pag nabili natin ito, i-renovate natin ito. Tapos, alam nyo, yung lupa na ito, laki kaya, no? Malaki. Halimbawa, extend natin ito. Lagyan natin ito. Tapos, lagyan natin ng second floor, no? Ng third floor. Tapos, sa taas, basketball court. O, di ba? Di ba may mga ganyang building? May mga ganyan. May mga ganong simbahan na yung sa taas nila, parang gym. Saya no? Nakaka-excite, no? Kasi, saan nag-umpisa yun? Maliit lang. Kaya, kung mag-search kayo sa Google, yung mga Baptist churches ngayon, ang lalaki, saan nag-umpisa yan? Maliit lang na simbahan. Alam niyo may church sa Pasay, Baptist church din.
Sobrang laking simbahan ngayon. Napakalaki. Saan nag-umpisa yan? Alam niyo ba saan sila nag-umpisa? Sa ilalim ng puno. Nagkaroon sila ng service sa ilalim ng puno. Tayo nga, mapalad eh. Nag-umpisa tayo, may inuupahan tayo, di ba? May inuupahan tayo na bahay. Ginawa natin simbahan. Pero sila, nag-umpisa sila saan? Ilalim ng puno. Minsan maulan, minsan mainit. Tapos talagang tuloy-tuloy lang. Hanggang sa pakonti-konti, nagkaroon ng konting building. Tapos alam niyo ba, dumating ang panahon na merong isang bata na alam niyo yung kalabit pengi. Yung nanlilimos, di ba? Nangalabit ng tao tapos nanlilimos ng hindi. Talagang gusgusin, bata lang. Tapos nakatira sa ilalim ng tulay. Talagang mahirap. Tapos alam niyo ginawa ng pastor, pinag-aral siya. Eh yung bata na yun, talagang masunuri, sumusunod sa salita ng Diyos. Talagang kung ano sabihin ng pastor, sinusunod. Masunurin talaga hanggang sa nakapag-high school. Nakapag-college, kumuha ng kursong engineering, civil engineer. Alam niyo nangyari, nakapagtapos. Ano nangyari sunod? Siya na yung nag-design ng church nila. Kaya alam niyo, ang church nila sobrang laki. No? Sipin nyo yung bata na yon, pulubi. Sa ilalim ng tulay nakatira. Di ba, alam nyo naman yung mga nasa ilalim ng tulay, di ba? Mahihirap yun. Mas mapalad pa nga kayo, may kanya-kanya kayong tirahan. Eh yun talaga Pero ano nangyari? Naging matapat kasi sa Diyos. Naglingkod kasi sa Panginoon. Habang naglilingkod siya, pinagpala ng Diyos. Hanggang sa yung bata na yun, kung naging engineer na, siya yung tumulong sa church. Kaya yung church, nagkaroon ng malaking simbahan at siya pa yung nagplano. Diba? Hanggang sa yung ibang kabataan din, naging professional, naging doktor, naging abogado. Hanggang sa lumaki ang church, diyan nag-umpisa yan. Alam nyo, sa atin, basta magpatuloy lang kayo, itong church na to, palalakihin to ng Diyos. Amen? Tingnan nyo paano to lalaki. Sa pamamagitan din natin, tayo yung gagamitin ng Diyos Halimbawa, kung kayo maging professional na, maging engineer, flight attendant, maging sundalo, maging, yung iba may police, yung iba may seaman. Tignan nyo tignan nyo yung mga sahod na mga yan. Di ba malalaki? Pag yan pinagsama-sama, syempre makakabili ng lupa yan, di ba? Diyan mag-umpisa yan. Hanggang sa yung mga kabataan na tulad nyo, tulad din nila na nagpatuloy, hanggang sa nakapagtapos ng pag-aaral, hanggang sa nagsama-sama sila, tulong-tulong sila. O tignan nyo ngayon, pag kayo makapagtapos ng pag-aaral, isipin nyo minsan yung church. Amen? Isipin nyo, yung church, tinulungan ako niyan. Yung pastor ko, pinag-pray ako niyan para makapagtapos ng pag-aaral. At tignan nyo, pag kayo nakapagtapos, tulong-tulong tayo. Bibili tayo ng lupa ng church. Patatayuan natin ng malaking building. No? Imagine nyo, sa ngayon, ganito lang tayo. Pero pag nagpatuloy kayo, nanatili kayo dito, makikita nyo kung paano palalaking ito ng Diyos. At dadami ang tao. At higit sa lahat, dadami yung alam mo sa salita ng Diyos. Amen? Kaysa naman na hindi ka nagsisimba. Diba nakakalungkot yun, hindi ka nagsisimba. Tapos nakikita mo ang church, pinagpapalag, no? Lumalaki yung building. Balang araw, mag-construction tayo dito. Diba? Basta tuloy lang. Amen? Kung anong pangarap mo sa buhay, ipanalangin mo sa Diyos. At syempre, sabihin mo sa Diyos na, Lord, ito pong pangarap ko sa buhay na pag nakamit ko po ito, isa sa gagawin ko, tutulong ako sa church. Diba, napakaganda na pag nagtulungan tayo, ito, mapapalaki natin ito. Diba? Eh, mag-pray tayo. Manalangin tayo sa Panginoon. Manalangin tayo. Ipag-pray natin. Dito tayo, nangungupahan tayo Tama? Nangungupahan, hindi natin alam. Kailan tayo maalis Diba? Hindi natin alam Nangungupahan na tayo. Pero ang prayer natin, ngayon mag-pray na tayo na nawa magkaroon tayo ng sariling lupa. No? Hindi mo alam, biglang ibigay pala ito. Diba? Biglang ibenta. Kung di natin alam
Diyos ang may hawak niyan. Ipag-pray natin. Amen? Kaya, tatlo lang munang bagay. Saan tayo manatili? Sanctuary sa church. Amen? Ano yung pangalawa? Scriptures sa salita ng Diyos. Manatili kayo dyan ha. Magbasa ng Bible. And then yung pangatlo, supplication sa prayer. Manatili kayo. Amen? Gusto nyo pagpalain pa kayo ng Diyos. Maging matagumpay sa buhay. Isa lang ang susi. Ano? Manatili. Kung ikaw nag-aaral ka, makakapagtapos ka pa kung hindi ka nanatili? Hindi, tama. Hanggang ano na lang yan, hanggang panaginip na lang siguro yan, no? Makakapagtapos ka. Pero ang nakakapagtapos at nagtatagumpay sa buhay ay yung mga nananatili. Amen? So, ganun po yan. Kaya kayo mga kabataan, lahat tayo, manatili tayo. Amen? Sige, tayong natin tumayo at mag-pray na tayo. Now, manatili. Okay. Okay. Ano lang, 1 minute prayer, no? Gusto ko mag-pray ang bawat isa. Mag-pray ang bawat isa. Sige, pikit tayong lahat. Mag-pray ang bawat isa. Okay, gusto ko konting katahimikan lang. Gusto ko mag-pray ang bawat isa. Kausapin niyo ang Diyos. Ipag-pray mo, Lord, tulungan niyo po ako na manatili ako. Nangihina ka na ba? Parang ayaw mo nang mag-church? Ipag-pray mo sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po ako na kung may problema mang kaming dadanasin, tulungan niyo po ako na manatili ako sa inyo. Kasi alam niyo, pag nanatili talaga kayo, pagpapalain kayo ng Diyos. Kung anong pangarap niyo sa buhay, ibibigay yan ng Diyos. Basta manatili kayo sa Kanya, magpatuloy kayo. Ano mang problemang maranasan natin, manatili kayo. Maging matapat kayo sa Diyos. Be faithful unto the Lord. Gawin niyo kung anong tama. Pag-pray mo sa Panginoon, tulungan niyo po ako, Lord, na manatili ako sa simbahan dito sa church. Tulungan niyo po ako na manatili ako sa inyong salita. At tulungan niyo po ako na manatili ako sa pananalangin. Pag-pray mo yan ngayon sa Panginoon, gusto ko mag-pray ang bawat isa. Pag-pray mo yan, tulungan niyo po ako, Panginoon, na manatili ako. Ano mang problema ang kaharapin namin. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat sa oras na ito. Salamat, Lord, sa mensahe binigay niyo po sa amin patungkol sa pananatili. Panginoon, dalangin ko po na yung mga miyembro na nandito, mga kabataan na nandito ngayon, dalangin ko po na nawa manatili sila. Hindi lang sa panahon ito, umula noong umaraw, tulungan niyo po kami na manatili kami na maglilingkod sa inyo. Mga kabataan na nandito ngayon, anumang mga pangarap nila sa buhay nila, Lord, kayo po nawa ang magkaloob sa kanila. Higit sa lahat, tulungan niyo po sila na manatili sila sa paglilingkod sa inyo. Salamat, Lord, sa mensahe. Kaninang umaga, sa Sunday School, at sa preaching, at ngayon, sa mensahe ngayon muli. Salamat, Panginoon, sa paalala at review sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord, na manatili kami sa paglilingkod sa inyo. At salamat po at pagpalain niyo rin po ang aming pagkakaloob, offering sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, sige. So, ano muna? Pasa-pasa muna. Patayin ko na po.